today's vlog, Mitsukoshi Better Living ulit tayo. Located sila beside Waterframe Better Living. At kasama natin ngayon ang entry ng Mitsukoshi under the Underbone King category. VF3i, mas maganda pa ito kay Sniper at Rider. Totoo kaya, i-check na nga natin yung kanyang specs and also the price. Let's start guys sa kanyang color variant. May 3 colors available sa kanya. Itong binablog natin ngayon na kulay gold, meron din siyang kulay red at saka meron din siyang kulay blue. Dito nga tayo sa kanyang mugs, mapapansin natin parang aftermarket na siya. Kulay gold na, hindi mo na kailangan bumili or mag-spray pa kung gusto mo ng kulay gold na mugs kasi stock na yan. Not only for the color na kulay gold, pati na rin sa red at saka blue, kulay gold yung kanyang mga mugs. Matagal na rin tayong nagbablog ng mga motor ni Mitsukoshi, pero ito pa lang yung nakita natin na may rubber design na ganito at ang size ng gulong ay nasa 90 by 80. Size niya ay 17. Tubeless na to, brand ng kanyang gulong Kenda. Dito naman tayo sa kanyang braking system. Dito na ungusan si Sniper at si Rider kasi itong front brake nito ABS na. Ito yung kanyang sensor, 2 piston caliper na may kulay gold at malaki rin yung kanyang disc dito sa harapan. Suspension naman niya, naka-telescopic port, yung paint job niya glossy. Fender naman niya dito sa kanyang harapan, medyo malapad siya tapos yung plastic niya makunat yung pagkakagawa. And napansin natin, hindi siya proportion dito sa kanyang rubber dito sa harapan versus dito sa kanyang fender. Kasi itong fender niya medyo malapad eh. Ibig sabihin, pwede pang laparan dito sa kanyang harapan. Sa design naman ng kanyang fender, very unique din siya. Meron din siya mga edge dito. Ayan, may pabukol din dyan. Tapos, dito sa kanyang side, may decals din siya. Combination ng kulay gold at saka kulay gray. Napansin ko nga rin sa kanya, yung kanyang hose, dito, yung papunta dun sa kanyang brake caliper, parang aftermarket na yun. Maganda rin. Dito naman sa kanyang side, additional visibility, may reflector siya. Ito naman yung design ng kanyang mugs. Very simple lang din, kulay gold. Dito naman tayo sa kanyang harapan, meron na siyang daytime running light, yung kanyang mga lightings, and then naka-LED na yung kanyang signal light. May kita rin natin dito sa may pinakababa niya, para na siyang may built-in na winglet. Tapos may carbon design din siya. Ito naman yung makikita mo dito sa kanyang side, meron siyang decals na BF3i and then combination ng kulay gold at saka naka-indicate rin dito na ABS na rin siya. Dito sa kanyang front brake, dito rin may mga combination din siya ng decals. Ayan, kulay gold, bagay na bagay sa kanya. Overall look naman, napakaganda nung pagkakadesign dito sa kanyang harapan. Sure pa lang niya mukha siyang mabilis. Dito naman sa kanyang pinakagitna emblem ni SYM, itong kanyang headlight, naka-halogen type pa lang siya, hindi pa siya LED, and then naka-indicate din dito na FI na siya. May logo siya na EFI. Same lang sa red and same lang sa blue. Kung ano yung body color niya, yun yung andito sa pinakaibabaw ng kanyang headlight. Dito tayo sa kanyang left handlebar. Hindi po siya semi-automatic, manual po siya. And itong kanyang lever, wala pang kulay. Dito naman sa kanyang right, ito naman yung kanyang lever for the front brake. Malambot din sa kamay pag ginagamit. Isang daliri lang yung gamit ko. Left grip, maganda rin sa kamay, makapit kasi madami siyang design dito na nagaan ng friction between sa kamay at saka dun sa rubber. And then yung kanyang pinaka-tip, bakal to. Mga buttons na makikita natin, ito yung kanyang dimmer. At ang isa dito maganda, meron siyang passing light, ayan, naka-indicate dyan. So kapag naka-low siya, tapos gusto mong gamitin yung kanyang passing, pindutin mo lang yung low. Yan yung magiging passing light niya. And then nandito rin yung buttons for turning lights at saka yung kanyang busina. Dito naman sa kanyang right, makikita natin yung kanyang electric start. Ito lang yung kanyang starting system, naka-push start lang siya, wala siyang kick start. Ito naman yung kanyang semi-digital meter panel. Makikita natin dito yung kanyang turning lights. Meron din ditong check engine, yung kanyang RPM, speed meter, odometer, clock, fuel indicator, yung kanyang battery check. Andito rin yung kanyang check engine. Ito naman yung kanyang select and then yung mode. At ang maganda dito, meron na rin siya ditong oil check. Or ibig sabihin niyan, iilaw lang to kung naka-achieve ka ng 1,000 kilometers. Para maging happy tayo lahat, subukan nating buksan yung kanyang meter panel. Dito sa palibot ng kanyang meter panel o yung kanyang plastic, meron din siyang design. For the overall look, dito sa kanyang meter panel, napakalinis lang din. Dito naman tayo sa kanyang side, makikita na decals natin dito, 185 V3. Tapos meron din siyang decals dun sa baba na fuel injection, and then naka-indicate din doon na ABS na siya.
Dito naman sa kanyang side, may mga air vent din dito na nagdagdag dun sa kanyang forma, sa kanyang overall look. Mas umangas pa siyang tignan. Kung pupuntahan naman natin dito sa tapat ng kanyang ignition o yung kanyang susian, makikita natin dito na may abang dito, no? Pwede itong lagyan ng voltmeter at saka charging port. Kasi itong motor na to wala pa siyang charging port. Yun nga lang yung kulang sa kanya. Pati na rin voltmeter. Yung kanya namang ignition, disusi pa rin siya. Hindi pa siya keyless. Which is more better naman sa cost of maintenance. Mas mura naman kapag ito yung nasira kaysa sa keyless. Dito naman sa kanyang pinakababa o dun sa kanyang cowling, makikita rin natin doon yung kanyang oil coolant. Dun mo rin siya i-refill. Bubuksan mo lang to. Ayan, dyan mo na i-refill yung coolant mo. Medyo risky kasi dito nila nilagay. Malapit lang sa talsikan ng tubig. Kaya dapat always check kung nakasara yan ng mabuti. Ito naman yung kanyang makina. Yung mga crankcase cover niya. Matte black yung pagkaka-finish. And napakaganda lang din ng kanyang design. Very unique. Kahit dito sa kabila, meron din siya dito yung kanyang engine oil clear cover. Makikita mo dyan kung anong kulay na yung oil mo. Itsura naman nung kanyang pipe, ayan, napakaganda rin, lumalaban sa design. Kung sa design lang din, yung kanyang heat cover, napakahaba din. May carbon type design din yan. And then, itong motor na to ay Euro 3 compliance na din. Ibig sabihin, mas mababa yung emission na naiproproduce ng motor na to. Sa kanya namang engine type, meron tong 4-stroke, single cylinder, single overhead cam, 4-valve, liquid cooled, at saka meron siyang transmission of 6-speed. Burst stroke nito, 63.5 by 57.8. That gives him 185cc na displacement. Mas malaki yung burst stroke nito kaysa kay Sniper. Si Sniper kasi 58 by 58.7. Meron naman tong maximum horsepower of 14.7 kW at 9,000 RPM. Compared kay Sniper, meron si Sniper ng 13.2 lang kW at 9,500 RPM. Si Rider FI naman 13 kW at 10,000 RPM. For the torque naman, mas malakas din to kaysa kay Sniper at Rider. Meron tong torque na 17.4 Nm at 7,500 RPM. Si Sniper is 14.4 Nm at 8,000 RPM. Si Rider naman 13.8 Nm at 8,500 RPM. So in numbers guys, talo nito si Rider at saka si Sniper. Pero sa actual performance, dun na lang magkakatalo. And kung top speed naman yung pag-uusapan, this can give you a whopping of 120 to 140 kilometers per hour. Dito naman sa kanyang side fairings, makikita natin dito na may decals din siya na combination of kulay gray at saka kulay gold. Nakalagay din dito na Viciously Fast BF3i dito sa kanyang pinakailalim at may BF3i din dito na decals sa ibabaw niya. At na gold finish yung kanyang grab bar which is bumagay dun sa kanyang design. Ito naman yung kanyang tail light. For the tail light, LED na yan. Pati yung kanyang signal light at saka meron din siyang plate lamp dito. May carbon design din dito sa kanyang tail light. Dito naman tayo sa kanyang swing arm. Malay Sniper din yung pagkaka-design. And yung size nitong kanyang sprocket dito sa likod, 48T. Size naman nung kanyang gulong dito, super lapad din yan, no? And napakaganda rin nung design. Ang size nito is 120 by 70 by 17. Pwede mo pa itong luwagan o palakihin kasi dun sa kanyang mudguard medyo maluwang pa siya. Pero napakalaki na nito, napakaganda na pang banking, pang long ride. And yung benefit ng mga malalapad na gulong, yung mga maliliit na butas sa kalsada, hindi mo masyadong ramdam. Suspension naman niya dito sa kanyang likod, naka monoshock lang din siya. And nandito na yung kanyang lubricant dun sa kanyang rear brake. Ito naman yung itsura nung braking power niya dito sa likod. Maganda rin, kulay gold din yung kanyang caliper, single piston, mukha talaga siyang premium. And then napakaganda rin ng kanyang mugs. Ito naman yung kanyang upuan, maganda rin, medyo elevated din yung upuan ng pillion seat mo. And yung pagkaka-upholstery, napakaganda rin ng quality. Two-tone din to, dito parang may carbon. Tapos yung sides doon sa likod parang may carbon type design. Buksan naman natin yung kanyang compartment kung anong makikita natin. Wala tayong paglalagyan ng gamit dito. Ang makikita lang natin dito yung kanyang lalagyanan ng battery. Ayan. May cover din siya. At saka dito sa side, itong maliit na to, may helmet hook siya. Meron itong gas capacity na 6.5 liters at fuel consumption of 55 kilometers per liter. Dito naman sa pinakailalim, nung kanyang upuan, meron ditong lalagyanan ng paper organizer. Pwede mo rin ditong isiksik yung tools mo, pati dito sa taas niya. Sa height naman nating 5'6", swak din kaya yung comfort ng motor na to sa atin. Check na nga natin.
Napansin natin dito sa motor na to, magaan yung kanyang manubela, madali lang siyang iliko, pero yung bigat niya nararamdaman ko nasa gitna niya. Ito ay may bigat na 128 kilograms, pero okay yun kasi malakas to. In terms of high speed, kailangan mo ng stability. Yung stability may bibigay ng bigat para sa mas magandang takbo. For the suspension naman, itong harap niya medyo lumalaban, pero dun sa likod, napakalambot ng kanyang suspension. Yung upuan niya, napakahaba para sa driver. Malambot din yung nilagay nilang foam. Tapos dun naman sa ating seat height, abot na abot ng paa natin, no? Naka-flat yung dalawang paa natin. Pero kahit na ganun, mataas pa rin yung kanyang ground clearance. Meron tong 160 ground clearance. Ibig sabihin, kahit na idaan mo to sa mga matataas na humps, kayang-kaya pa rin niya. Hindi siya very lowered. Para sa akin naman, in terms of numbers, dun sa kanyang maximum horsepower and maximum torque, malakas din tong motor na to. At dun sa kanyang design, kapag tinitignan mo siya, very skinny niya or very slim lang siya. Pero pag sinakyan mo siya, parang sniper lang din, malapad din siya. Sa kanya namang presyo, meron tong 126,300 pesos. Kung gusto mo, ng installment, 10,000 pesos ang kanyang minimum down payment. For 3 years mo, 5,599. 2 years, 7,348. At saka 1 year mo, 12,596. At may freebies na yan na helmet, basic tools, 1 year warranty, 3 years LTO registration, PPL insurance. At may rebate na yan na 300 pesos kung maaga kang magbabayad. Swak pa sa inyo si BF3i. Comment your thoughts down below. At dun po sa mga owners ng BF3i, ano naman po ang comment nyo dito sa motor na to? Okay ba siyang gamitin? At hanggang dito na lang guys. Kung gusto nyo silang i-visit, lalagay ko na lang dito yung kanilang address, phone number, FB page. In case na gusto nyo mag-inquire o makita ng actual yung kanilang mga motor. At sana po, masubscribe nyo rin ako dito sa ating YouTube channel para sa mas marami pang ganitong video na i-upload natin motorcycle reviews. Support nyo na rin po ako sa ating Facebook page at sa ating TikTok na yung description ay nandito sa baba. At hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Ride safe!